Ang yaman ng Pilipinas, hindi lang paimbabaw. Marami rin ang nasa kailaliman, gaya ng kabibe at suso na kailangan pang sisirin para pakinabangan. Pero wag ka, anumang lalim niyan. Handang sumisid si Juan, matikman lamang. I wonder, bakit kahit mahirap manghuli, maghanda at kumain ng kabibe, paborito pa rin itong papaki ni Juan? Sa bayan ng Lopez Haina sa Misamis Occidental, may matinik daw sa karagatan na wanted sa mga mangingisda. Wala naman itong atraso, pero pinupuntiri raw dahil sa sarap. Saang lubalo ba ng dagat mahuhuli ang saang? Masarap talaga, hindi mo maipaliwanag yung lasa. Ang suso, hindi lang sa kalupaan gumagapang. Ang higanteng susong dagat na binga o melo snail, hindi lamang malinamnam na laman ang daladala. Kapag naka-jackpot daw ng pambihirang binga, maaaring may taglay din itong mamahaling perlas, ang melo pearl, na milyones ang halaga. Ang susong binga, paghalaga-ala lang sa pusod ng dagat. Aba, where to find them kaya? At mga ka-wonder, kung dati sa mamahaling restaurant lang matitikman at ngayon abot kaya na sa lansangan ang sarap ng scallops. Sarap. Sarap. Samahan niyo ako mag-food trip sa sikat na food trip spot ngayon sa Maynila, ang Fusion Alley. Mula dagat hanggang sa ating mga hapag at hanggang sa kabilang panig ng mundo, may pagmamalaki talaga ang angking yamang dagat ng Pilipinas. Sa pinakasikat at pinakabinibisitang simbahan sa Espanya, ang Basilica de la Sagrada Familia. Hindi lang isa kundi 6 na higanting taklobo mula Pilipinas ang nagsisilbing sisidlan ng agua bendita o holy water. Mamanghana sa pagbabalik ng I Wonder. Kapag Spain ang travel destination, siguradong nangunguna sa bucket list ang #1 tourist attraction dito, ang Basilica de la Sagrada Familia sa Barcelona. Pero para sa mga Katoliko, higit pa ito sa isang pasyalan. Dahil inialay ang kamanghamanghang istrukturang ito sa banal na pamilya ni Jesus, Maria at Jose. Sa maniwala kahit sa hindi, may bahagi sa higanting simbahang ito ang Pilipinas. Yan ang higanting taklobo o giant sea clam na mula sa ating karagatan. Hindi lang basta pang disenyo, kundi bilang sisidlan ng agua bendita o holy water kung saan nagaantanda ng krus ang mga mananampalataya. Kasama raw ito sa orihinal na konsepto ng yumaong arkitekto ng simbahan na si Antoni Gaudí. Ayon sa historia na si Tyrone Nepomuceno, may malalim na kahulugan ng shell o kabibe sa Kristyanismo. Ang shell ay simbolo ng pilgrimage. Ginagamit ang shell hindi lang sa pagbabaptize ng mga pare. Ginagamit din ang shell upang manglimos ng pagkain, ng tulong. Ibinilin umano ni Gaudí bago siya yumaon na ang mga taklobo mula sa Pilipinas ang gamiting pila de agua bendita o sisidlan ng holy water dahil sa angking ganda nito. Kilala kasi ang Pilipinas na isa sa pinakamaganda na nasakop ng Espanya. Sabi nga nila, di ba, Pearl of the Orient Seas. Si Antonio Gaudí bilang isang Catalan-Spanish, alam yan, they are aware of the Philippines. At maraming makukuwang mga kabibe at iba pang shellfish dito sa Pilipinas. Noong 2010, naisa katuparan ang hiling ni Gaudí sa kanyang disenyo nang ipagkaloob ng Pilipinas sa Basilica ang 6 na higanteng taklobo. Mula umano ang mga higanteng taklobo sa West Philippine Sea at Sulu Sea. At matapos ang 144 na taon, pinasinayaan ang Basilica de la Sagrada Familia ni Pope Leo XIV mismo. Pero ang ganda o sarap man ng ating mga yamang dagat,
Hindi lang para sa dekorasyon o para lang sa mga nakakaangat sa buhay. Napadpad na rin ito sa lansangan. Ito ang trending food spot ngayon dito sa Maynila, ang Fusion Alley. Kahit saan lumingon, ano man ang craving, malamang sa malamang, meron yan dito. Yes mga ka-wonder, nandito tayo ngayon sa kung saan ay pinupuntahan lahat ng mga tao at dinadayo talaga, especially lahat ng mga vlogger. Paano namang hindi nyo pupuntahan? Siyempre, isang damakmak na pagkain at parang unlimited at hindi nauubusan. At hindi lang yun, mabibili nyo to sa murang halaga. Mga ka-wonder, tara let's! O yan na, pumipit-pit na siya. Tingnan muna natin to. Wait lang. Paborito ko kasi mais, guys. Maria, 10 yen, cheese coin. Grabe. Dito sa Fusion Alley, ang pagkain dati sa mamahaling restaurant lang matitikman katulad ng scallops. Pwede nang pagpiestahan sa kalsada. Kung bibilhin ito sa palengke, ay aabot ng 160 pesos ang kilo. Dito sa tindahan ni Rem, matitikman ang scallops sa halagang 115 pesos, 10 piraso na. Ito na mga ka-wonder, ito na yung hinahanap ko kanina pa. Siyempre pa ang pinaka-paborito ko na cheesy scallop. Yes Ay, po. not bad ah. Opo. Saka maano, mura. Opo. Alam mo ba, sa restaurant, lagi ako mo-order niyan. Opo. Paborito ko kasi mga shells. Talaba, tahong, tulya, halaan, mga scallops na ganyan. Dati po akong chef sa hotel po. Ang mahal po kasi, pag po sa hotel, buffet po, kaya a la carte po, aabot na po siya ng 1,000. Kaya naisipan ko po, sabi ko, subukan ko po dito sa kalsada magtinda. Oo. Matitikman ba ng taong bayan kung ano yung Yes, tama. Oo. abot kaya. Yun Kumbaga ang parang pangmasa na na presyo. 'Yon. Sagana naman sa scallops ng Pilipinas. Sa katunayan, meron nga tayong tinaguri ang scallop capital ng bansa, ang Gigantes Island sa Iloilo. Pero sa kabila ng masaganang bilang nito, ang katumbas nitong halaga, nakasalalay sa panganib na kinakaharap ng mga maninisid. Karamihan sa portion dyan ay yung tinatawag natin na Visayan Sea. Ang areang ito kasi ay very conducive sa population ng mga scallops. Okay mga ka-wonder, ngayon susubukan na natin magluto ng cheesy scallops at tuturuan tayo ni Ate Rem. Sasalansan po natin siya ng... Pag ganun, papasalansan. Patuwid po. Sige po, try niyo po. Okay, dito tayo kukuha. Opo. Mga nakakailang kayong ganito scallops sa loob ng isang araw? Mga rin po kami, 20 kilos, 25 kilos. 20 kilos. Sunod naman, titimplahan ng pampalasa. At syempre, ang pinaka-importante, say cheese! Game face on, di ba? Para cheese talaga ang scallops natin. And then, butter. At ayan, hinihintay na lang nating maluto. Mga ka-wonder, it's sticky man time! Guys, oh. Rekta. Scallops. Cheesy scallops. Sarap. Thank you po. The best. Sarap na sarap kay Empoy ha, pero tingnan nga natin, sino kayang mas cheesy? Ang scallops na yan o ikaw? How is it? Ate, happy ka ba? Kasi kahit asar na asar ako sa'yo, gusto pa rin kitang daanan. Boom! Ate, sino mas cheesy? Ito? O ako? Aba, iba talaga karakas mo, Empoy. 1 point for Empoy. How is it? Nice. Nail cutter ka ba? Mahaba kasi kung ko eh. Ala, di ba? Sino mas cheesy? Ito o yung pick-up line ko sa'yo? Ito, no? Alam ko naman. Yun lang, Empoy, kung ano-ano kasi yung sinasabi mo.
Ang yamang dagat ng ating bayan, for everyone yan. Sa karagatan ng bayan ng Lopez Haina sa Misamis Occidental, hindi raw lahat ng matinik iniiwasan. Ang thought process kasi ng mga mangingisda rito, sumisid sa kaila-ilaliman para lamang sa lamang dagat na kung tawagin, saang. Gaya ng mangingisdang si Ranilo, na halos 3 dekada nang sumisisid ng saang sa kanilang lugar. Ang lamang dagat na ito, bukod sa panlaman tiyan, pinagkakakitaan din. Pag may nag-order sa amin, ganon, ibibinta namin. Dati ang saang balde noon, mga 500. Pero ngayon, sir, mahal na talaga. Isang balde, 1.5 na. Sa unang tingin, mapapaisip talaga kung ligtas bang kainin ang kabibing saang. Ang itsura kasi ng shell nito, matitinik at parang may sungay. Spider conch kung tawagin ito sa Ingles dahil sa itsura nito na mukhang mga paa ng gagamba. All set na si Ranilo, kaya good to go na siyang maghanap ng mga saang. Ang tanong na lang, saan? Bago sumisid si Ranilo, sinisilip muna niya ito habang palutang-lutang sa dagat. At kapag may nice pata na, target lock na sa saang. Maliban sa matinik na kabibe, defense mechanism din ng mga shellfish gaya ng saang ang pagtatago sa mga bato o buhangin. Pero mga ka-wonder, higit pa sa masarap lantakan, ang shellfish gaya ng saang naging mahalagang bahagi rin ng pamumuhay ng ating mga ninuno. Kasi ang shells, medyo mahirap yung makuha kaysa sa mga ibang resources. Kaya kung halimbawa, ikaw ay pangkat etniko na nagmumula sa mga matataas sa lugar at meron kang shells, ang tingin sa'yo, mayaman to, ma-influensya to kasi meron siyang access sa shell. Sa araw na ito, ang saang na nakuha ni Ranilo pagsasaluhan ng kanyang pamilya. Lilinisin muna ang mga ito. Dapat kiskisan yun ng kutsilyo yung mga lumot para malinis talaga yon. Saka pakukuluan na ang mga saang. Panggata na po tayo ng ginataang saang. Una munang gagamiting panabaw ang ikalawang gata. Saka ilalagay ang ibang sangkap gaya ng sibuyas, bawang, luya, sili, leeks at basil. Siyempre, hindi mawawala ang saang. Idadagdag ang kalabasa. At panghuli, ilalagay ang kakang gata. Hello mga ka-wonder, naluto na po ang ating ginataang saang. Masarap talaga. Medyo manamis-tamis. Masarap talaga. Hindi mo maipaliwanag yung lasa. Ang saang, mataas ito sa protina. Ito ay nakakatulong sa ating pag-build ng muscles. Ito rin ay nagtataglay ng iron para sa ating magandang pag-form ng red blood cells. Meron din siyang B12 na nakakatulong sa ating nervous system, sa ating mga nerves. At meron din siyang zinc at selenium na tinatawag nating mga antioxidants. Ang saang, saan ka naman nakakita ng laman dagat na nakakatakot ang itsura. Masarap talaga. Pero puntirya sa pusod ng dagat dahil sa nakakubling sarap nito sa kabibe. Maniniwala ba kayo na ang perlas na ito, milyones daw ang halaga? Ang mamahaling perlas na ito
makukuha lang daw sa isang susong dagat. Nakuha nga raw ito sa Thailand habang nagluluto ng giant sea snails. Ang espesyal na susong ito, nagpapagala-gala lang din daw sa karagatan ng Pilipinas. I wonder, ano itong higanteng suso na naglalaman daw ng pambihirang Melo Pearl na aabot lang naman sa 6 million pesos kada karat. Ayon sa gemologist na si Willin Villarica, bagamat naninirahan sa ilang probinsya sa Pilipinas, ang mga higanteng suso o binga, wala pa raw na itatalang kaso ang Gemological Institute of America na may nakuhang Melo Pearl sa bansa. Pinaka-cheap na price that I know of, around $800 to $1,000 per carat. And it can go like as high as $100,000 per carat. Kaiba sa mga kabibi at susong dagat na namamalagi sa malalaking bato, ang mga binga naglulungga raw sa lugar na madali itong makapagtatago gaya ng buhanginan. So nandun siya sa umaga and then sa gabi lang siya lumalabas din upang manginain. Ang mga binga ibinebenta raw sa mga palengke sa Masbate sa halagang 50 pesos kada kilo. Galing po to sa dagat. Meron dito sa Kawayan, Masbate, araw-araw. Masarap kasi itong binga. Ginagawa namin itong adobo sa bahay. Dahil sa laki nitong umaabot sa 10 pulgada, ang bigat ng isang binga kayang umabot ng 2 hanggang 3 kilo. Ayon sa marine biologist na si Noni P. Enolva, global hotspot ng binga ang Pilipinas dahil nabubuhay ang mga ito sa tropical at nutrient-rich na lugar na mayroong extensive coral reef ecosystem. Ang binga ay kaya lang pong mag-produce ng 100 to 140 baby snails. So, pero kinakailangang mag-mature muna siya ng mga about 7 to 10 years bago siya fully na makapangitlog. Ang lifespan naman kasi ng binga ay inaabot ng 20 to 30 years. Isa ang Bantayan Island sa perpetong habitat ng binga dahil sa mababaw, mabuhangin at muddy seabeds. Pero ang mga residente sa lugar, hindi raw alam ang tungkol sa perlas ng higanteng suso. Inalam ng I Wonder team ang panghuhuli ng binga sa isla. Nakilala namin si Junior. Gabi raw talaga sila kung pumapalaot para manghuli ng isda. Pero sa panghuhuli ng binga, anumang oras pwede raw. Dito sa bahagi na to, sinisisid ang binga. Malalim na po ito kasi sa mababaw na parte, wala tayong makukuha na binga. Dahil baon daw sa utang at walang sariling bangka, hindi alintanan ni Junior kung kapusin man ang hininga nang mabalita ang milyong-milyon ang halaga ng Melo Pearl na nakukuha sa binga. Ilang minuto lang, nakakuha na agad ng mga binga si Junior. Pinaniniwalaan ang mga higanteng suso na kung tawagin ay binga, may taglay raw na mamahaling perlas ang Melo Pearl. Kaya kahit mahirap at mapanganib ang pagsisid nito, laban lang si Junior. Umasa sa kuha ko ma'am nga baka may perlas, baka swertihin. Subukan nating biyakin ma'am para malaman natin. Dahan-dahan niya binuksan ang binga. Pero bigo si Junior na makakuha ng inaasam na perlas. Wala po tayong nakitang perlas. Sa tagal ko ng mangingisda, hindi pa ako nakakita ng perlas na galing sa binga. Okay lang naman po ma'am, tuloy pa rin ang buhay.
Paglilinaw ng mga eksperto, matatandang binga lang daw o yung mga dekada na ang tanda ang maaaring maglaman ng perlas. Based on some scientific papers, sinasabi nila na inaabot muna ng dekada bago sila tuluyang nakakapag-produce. Kung ang binga ay patuloy na makolekta na hindi pa nakakapanganak, nandun yung possibilities na maubos sila sa wild. It's essentially a fluke in nature, para kang tumama sa loto. So yung chances na parang makakakita ka ng mellow pearl, thousands to 1. Ganon yung chances of finding them. Wala pa ho tayong nakikitang mellow pearl of significant value like the one in Thailand. Legal man ang pagkuha ng binga, dekada naman hihintayin sa pagpaparami nito. Kaya paalala ng mga eksperto, huwag abusuhin ang biyaya ng dagat. Pero tiyak naman daw na hindi masasayang ang mga nakuhang binga ni Junior. Dahil bumibida rin daw ito sa kusina, ginisa, ginataan o kahit hilaw. Pero sa Isla ng Bantayan, sinasabawan tuwing tag-ulan ang binga. Ready to serve na ang sinigang na binga. Kumusta naman kaya ang lasa? Pagkalami kayo, layo na kayo ang sa sinigang sa karne. So, lindot siya kay wala sa mantika. Hindi pala maging sinigang ang binga. Masarap pa po kaysa sinigang na baboy. Ang best binga recipe sa mga chong, ano pa ba kundi ang pambansang luto, adobo. Palalambutin muna ang laman ng binga, saka igigisa at titimplahan ng mga pampalasa. Adobong binga for the win! Mas malasa itong binga, sir. Ito mas malinamnam yung binga. Binga ay hindi siya mantika. Mas masarap ang binga. Hindi rin nire-recommendang masyadong madaming kinakain ito dahil ito ay pwedeng magpataas lalo ng uric acid, lalo na sa mga taong may gout. Sa pagkain nito, dapat mga 1 or 2 times a week lang dapat kainin. Masarap talaga. Kapag nag-food trip si Juan, kahit sa kailaliman pa ng dagat, kukunin ng sangkap. Hahamakin ang lahat. Malasap lamang ang pambihira nitong sarap. Bonus na lang kung sa pagsisid sa dagat, may ibang yaman pang mahugot dahil ang tunay na yaman ng ating kalikasan, anlian. Mga ka-Wonder, kung may mga topic kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. Follow nyo rin po ang aming social media accounts na iWonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Paano pa magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV? At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa